Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag at with evidence. Ako po, signature drive, signature campaign para makauwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sinimula na ni Gringo Honasan. Nako po, walang patumpik-tumpik pa. Talagang sinimulan na niya. Kasi hindi siya sang-ayon sa ginawa ng gobyerno kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi pa sa post ni Gringo Honasan, mga kabibig, ito mga kabibig ha, if you want to participate in the signature drive for the petition, private message me this page for instruction on how you can. Further details will be posted. Admin AA. So, maraming gustong sumali sa petition, signature petition na para makauwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Gringo Honasan, our former senator, ito sabi niya, ang taas kasi First and foremost, I would like to express my gratitude. Share ko sa inyo ha, para makita. Baka sabihin yung gawa-gawa ko lang to. O eto mga kabibig sa kanyang Facebook fan page. Talagang ipaglalaban niya si Pangulong Duterte. First and foremost, I would like to express my gratitude to the esteemed Mayor Baste Duterte for welcoming me here in the city of Davao. I have come to deliver my message of concern to former President Rodrigo Duterte, whom I served as DICT Secretary. Buti pa ito si Gringo Honasan. May utang na loob. May pagtanaw ng utang na loob. I owe a personal and significant debt of gratitude to the Duterte family who has been supportive of me since my senatorial run when he was the mayor of Davao City. Mayor Duterte is a fellow member in the Guardians Brotherhood and beyond politics. We have maintained a strong friendship over the years. Ito yung si Gringo Honasan na politiko na tinulungan ni Pangulong Duterte na hindi kumalas at hindi siya naging traidor. Never. Sabi ni Gringo Honasan, I am here not out of politics but as a Filipino who loves our country and believes in recognizing the sovereignty of our republic and protecting every Filipinos from the interference of foreigners. The arrest of President Duterte to be taken to another country and tried under foreign law is a slap in the face and a betrayal of our nation's skirts and law. It is embarrassing for our countries and their citizens to know that we ourselves are turning our backs on our compatriot, our former president, and betraying him to the jurisdiction of the ICC. Even though our courts are functioning and our laws are being upheld, do we admit that we are failed state? Do we truly believe that our judicial process is worthless and the laws of the Republic of the Philippines are ineffective? Do we not fight vehemently for OFWs with cases or convictions in other countries to be brought back to the Philippines? Why then did we kidnap and transport President Duterte to be incarcerated and tried in a court that does not fall our jurisdiction? The president is already in his 80s. Even if this were only consideration, let's not make things harder for him. Sabi niya, we will submit a petition to the ICC to bring former President Rodrigo Roa Duterte back to the Philippines in accordance with the ICC rules that allow public participation in the proceedings. Our goal is to gather as many signatures as possible and invite other organizations to join us in this effort to uphold the sovereignty of our laws, the authority of our courts, and the dignity of the Filipino nation. So yan ang ginagawa ni former Senator Gringo Honasan. So panoorin natin mga kabibig, may video ako nakita kanina lang na kung saan merong ginawang press con, yes mga kabibig, kasali si Rodante Marcoleta at talagang gusto
nanindigan silang dalawa na dapat ibalik si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bansa natin. So ito po ang video na kailang press con kanina at pakinggan natin ang kailang saloobin at kung ano pa ang gusto nilang gawin, mga kabibig. Let's watch this video, mga kabibig, ha? Okay, ito na ba ang video? Nandito na ba ang video, mga kabibig? Okay, we have here. Let's play the video, mga kabibig, and let's listen. In fact, kung i-anggulo natin ito, sa napadis na namin, kasama na si Manong Dante. Ano ang pillars ng national security? Political unity. Okay lang yung pag-debate. Okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasabitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas. Meron tayong mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating Pangulo nakaupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila nun, wala sana itong sitwasyon natin. Correct. At nagpasan tayo rin sa sisihan. Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan. Ng sambayan ng Pilipinas. Correct. Ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema ng unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana. So yun, mga kabibig, ang statement ni former Senator Gringo Honasan na ibalik sa ating bansa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tama lang naman, kung meron siyang kaso, dito litisin. Diba? Yung mga gustong magsampa ng kaso, magsampa kayo. Diba? Ibalik dito sa Pilipinas si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. On the other hand, mga kabibig, sa ating other news, na kung saan, ito na kabibig, ICC ha, ito ang nabasa ko ha, ito ang nabasa ko na, ito, i-share ko sa inyo kabibig ha, ito, galing ito sa mga, well, this is coming from ICC na pwede, ito kabibig, wait, ito mga kabibig, ICC may consider actions of Duterte camp and bid for interim release, lawyer says. Pwede pakinggan ng ICC itong bid o ito yung action na gagawin ng lawyer ni Pangulong Duterte na interim release. Okay. ICC may consider actions of the Duterte camp in bid for interim release. Sabi dito, the ICC may take into account the behavior of former Rodrigo Roa Duterte's camps and supporters in its deliberations of his interim release. According to 24 Oras report by Maki Pulido, Tuesday, Duterte's legal team remains hopeful about his potential temporary release. Sana, when I make an application for interim release, you'll know about it because it be published on the court website. Under Article 58 of the Rome Statute, the court will consider several factors in its decision, including Duterte's voluntary appearance, check, the risk of obstruction to the investigation, and the possibility of continuing his alleged crimes. Sa Rome Statute, pwedeng warrant of arrest or pwedeng summons. Obviously, hindi inisyo yung summons kasi nakita ng korte na di siya kusang pupunta kung summons lang. So, warrant of arrest. Ito pala. So, yun mga kabibig, posible na maka-uwi si Tatay Digong, posibleng i-aproba
ng ICC itong interim release, temporary release ni Pangulong Duterte. Diba? Ang saya-saya. Sana, let's all pray mga kabibig na mangyayari ito para makauwi si tatay dito at pupunta lang siya sa Netherlands kung may mga hearing, baka bibig. So let's just pray. And also, dito, suportahan natin ang signature campaign. Yes, signature campaign na kung saan ito ay sa pamumuno ni former Senator Gringo Honasan. Ito kabibig, puntahan niyo po ang Facebook fan page ni former Senator Gringo Honasan. Sabi niya, if you want to participate in the signature drive for the petition, private message this page for instruction on how you can. Further details will be posted, admin AA. So ito puntahan niyo po ang puntahan niyo po ang Facebook fan page ni former Senator Gringo Honasan. Pero magtanong kayo kung anong klaseng signature campaign yan. Mahirap naman pumabudol tayo, di ba? Nabudol na tayo ng marami. So, wag na ganun mga kabibig. So, yun lang po mga kabibig. Puntahan niyo po ang Facebook fan page ni former Senator Gringo Honasan para sa karagdagang impormasyon sa signature drive for the petition para makauwi na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun lang po muna ang ating Ladies Lebag-Lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-uusapan. Excited ka na bang uuwi si Pangulong Duterte? Oo naman, sino bang hindi excited? Maraming mga OFW, maraming mga Pinoy ang excited na makauwi si Pangulong Duterte. Ilang days na ba lang ba? 2 days na lang before ng kanyang birthday at maraming mga protest rally na mangyayari ngayong 28th of March mga kabibig. Opo mga kabibig. And also itong start na ng OFW zero remittances sa 28th of March. So, ang dami palang mga activities. Ang dami palang mga mangyayari ngayong 28th of March. This is remarkable. This is, how do you call the one? Memorable. Pwede ito ilagay sa history. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Di ba mga kabibig? So yun lang po ang ating latest Lebag-Lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone. See you next time.